Attorney Raymond Palad din po ang legal counsel ngayon ni Ramil Madriaga. Ayan. Attorney Raymond Palad, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Jerry, Katunying, sa mga nakikinig sa inyo. Attorney, matanong lang namin, talaga bang pinipili niyong maging kliyente yung laging humaharap sa Senado, sa House hearing? Bakit ba natitsyempo naman na lagi na lang? Di ba? Naalala namin dati ang kliyente nyo, si Katrina Halili. Oh, yan. Di ba? Itong nakaraan din, ewan ko, meron pa ba ibang artista nitong dati? Kasi yung mga artistang... Wala. wala ba? Sa Senado. Sa Senado, si Kerwin Espinosa, di ba? Oo nga pala. Tama ho. Parang... Natsyempo lang. At ito ngayon ay si Ramil Madriaga. Paano nyo ba naging kliyente to si Ayan, Ramil sige. Madriaga? Ano kasi yan alam mo yung mga by referral. Sa Annex 2 yan, marami ho akong kliyente dyan. Kasi dyan yung mga high-profile inmates. Dyan din na detinis si Kerwin Espinosa. Sa Bikutan, sa Bikutan. Oo. Naditin po siya dyan sa Annex 2. May mga kliyente rin po ako mga Chinese dyan. And alam mo dyan, pag nakakakuha ka ng acquittal sa mga kliyente by word of mouth. Patok ka na. Oo. Nagpapasahan yan Mamaya may tumatawag na sa iyong kamag-anak. Humihingi ng tulong kung pwede mong i-represent. Kasi yung lawyering is more pag marami ka nakukuha ng acquittal, kumakalat yan sa mga nag-uusap yan, mga detainee na kontakin mo yung lawyer ko. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. May mga nagte-text, nagbabiber. Minsan nga magugulat ka, nakakulong na, nakakapag-message pa sa'yo. Pero attorney, kung maganda yung kwento nyo na yun, pero bakit may mga kilala tayong abogado na ang daming kliyente, puro talo naman siya lagi. Yung laging bilibid yung... Hindi na namin babanggitin ng pangalan. Hindi na namin babanggitin ng pangalan, ha? Babasa ko yan, kahit tayo naman, kahit pa paano na-acquit natin yung mga kliyente natin, tahimik lang. Tahimik lang. Sa bagay. So, may nag-refer sa inyo kay... Taga-Oblo din. Taga-Oblo din. Normally, gano'n na nangyayari. Marami na, tawag natin yan pag nag-appear ka dyan, marami ka nahahagip pag dalaw-dalaw mo. At sabi, attorney, pwede rin ako. Mahal ka ba, attorney? Mahal ka bang Mahal niya ako. Attorney, tawag dyan privilege communication. Sasabihin na talaga, tatanong talaga namin kung magkano ang acceptance nyo privilege communication naman. Okay. Pero doon sa mga unang pagkakataon na nakausap nyo si Madriaga, anong naging assessment nyo kaagad, attorney? Yung mga first two meetings, medyo mababaw pa yon. Yung mga kwento niya, we have to check outside. Every time may babanggitin siyang pangalan, meron din naman tayong mga kaibigan, matagal na tayo sa practice. So we have to check yung mga sinasabi niya, yung pinuntahan niya, yung mga nakilala niyang tao. Tinatawagan ko yun. So syempre, after some time, doon mo makukonvince pag nag-uusap kayo harapan, makikita mo tuloy-tuloy Hindi siya nagkakamali sa kwento niya. Every other day, dadalawin mo, hindi nagbabago yung kwento So pag may papagawa akong salaysay sa kanya, sige nga, sulat mo nga. Ganon ang nagiging sistema namin. Kasi alam mo, pag nagsusulat ka, di ba, napaprocess ng mind mo yan. Yes. Kung mapupunan mo kahapon, sumasagot siya sa tanong, hindi siya nagbabasa ng affidavit niya. Ako na nga yung nagsasabi, pag sinabi yung paragraph ganyan, you look at it, basahin mo. Hindi Sabi niya, hindi. Mas gusto kong sumagot based on recollection talaga. So makita mo yan yung manner niya, yung demeanor niya when he testified, nakapokus siya. Ganon sa jail. Kaya lang sa jail, ang pinagkaiba, masyadong tahimik, ang hina ng boses. Tapos nahihirapan yung mata niya sa liwanag kasi nga daw sa selda madilim. So nagkaroon ng adjustment kahapon. Opo. Yung, kaya, hindi, tama yan. Napansin ko yan, attorney, habang nanonood ako kahapon. Bawa, yung isang congressman, in your affidavit, in paragraph 46, ganon, halimbawa, you mentioned this, ganito. Iniisip ko, titingnan niya yung affidavit at bubuklatin yung sa paragraph 46. Hindi dire-diretso. Babasahin ng congressman yung tanong niya, sasagutin niya ng diretso without even referring to the copy of that affidavit.
Tama po. Ako pa nga yung nagbabasa eh. Baka mamaya kasi iba yung sabihin niya. Oo. So every time may magtatanong ng mga congressman, ako pa yung nagbabasa ng paragraph 46. Sabi ko sa kanya, you read it. Baka mamaya nagkakaroon na ng maling pagbasa. Hindi eh. Sabi niya, hindi kaya ko itong sagutin. Sa hearing, yun nung pilit na in-establish kahapon, kasi nga, dininay ni VP Sara, nakilala niya itong si Madriaga, pero kayo mismo from the beginning na-convince kayo, attorney, na totoong magkakilala si Madriaga at si VP Sara. Aside from dun sa statement niya sa affidavit, dalawang co-accused niya, detainee rin sa Annex 2, kasama niya dun sa EC Pilipinas. Nakausap ko eh. Wala pa lang silang affidavit. Sila nagko-confirm yung rally sa Matnog na yung lumabas kahapon na sinasabi yung Sir Ram, inaabot yung bandila. Pinababa ko yung isang co-accused. Alam mo sabi niya, pagkaabot ng Philippine flag, 30 minutes nag-usap yung dalawa sa isang area. Pinaplano nila yung campaign kung saan probinsyang tutuloy. 30 minutes, sabi ko, gaano kalayo mo kay Sara? Sir, sabi niya, mga 1 or 2 meters lang nakikinig ako. Bakit ka nakikinig doon, nakikichismis ka? Sir, parang ako na rin yung driver security ni Sir Ram. So, dalawa yung kinausap kong driver na co-detainee. So, itong tawag natin dito, mga living witnesses who can corroborate yung pagkakilala ng dalawa. Mahirap itanggi yun. So yung binanggit ni Congressman Paulo Marcoleta kahapon na walang corroboration, meron pa lang magko-corroborate? Meron ho, yung Rosendo Madriaga na pinsan niya, security driver. Kasama ho yun sa sa other pick-up and deliveries ng pera. Tapos yung deliveries naman, yung pick-up delivery ng confidential funds, meron ng isang driver na can corroborate that. Kaya lang, pag nakakausap ko sila, ikukwento talaga nila yung totoo. So based on that, kumbinsido kami na yung kwento niya, merong supporting living witnesses who can corroborate that. Meron ho. Ano ho ba pagkatao ni Madriaga? Bakit siya nadikit o napasok kay VP Sara? Paano siya naging close kay VP Sara? Well, nagsimula yung kanyang work doon sa dating presidente. From 2016 to 2018, maraming pinapatrabaho sa kanya. Nandyang ano ho siya? Ano trabaho niya? Anong expertise niya? Ang sabi niya intelligence operator, counterintelligence, political advisor. Alam mo yung pwede mo siyang puntahan. Pulis ba siya o militar? Hindi nagtapos siya, I think, political science. Tapos nag-training daw siya. Ang sabi niya nung panahon nung connected siya kay Goles, ang sabi niya pinadala siya sa 3 bansa to train sa intelligence, counterintelligence operation using an assumed name. Roylo Goles. Pangalan niya sa passport. Sabi niya 3 taon ako 3 bansa ang pinag-training niya sa Middle East. Kaya nung ipinakilala daw siya ni former then Congressman Goles, ang sinasabi sa kanya, number 1 asset ko sa intelligence. Tapos nakulong to sa Muntinlupa, nalagay sa death row. Imagine pag nakulong ka sa death row, di ba? Ito kasi dati may death penalty. And then he was given a special assignment about yung American soldier na namatay, si James Rowe ba yun? James Rowe. And he was able to determine daw yung nakulong. Nandun din siya, no? So he was able to identify daw yung mga persons responsible. So naging successful yung kanyang trabaho. So bumilib si Goles, pinasa siya kay PRRD. Yun ang simula nung pagtatrabaho niya. So parang kumbaga nagpakulong siya doon para lang for intelligence gathering. May Hindi, kaso nakulong siya? talaga siya dahil nasintensyahan siya ng court, death penalty because of the kidnapping nung 1996 ata, 97 na nangyari. So syempre kasi sa RTC ganito yan pag na-convict ka ng death penalty, reclusion perpetua, or yung mga ganong crime, bibigyan ka agad ng order to be transferred sa Muntinlupa. Automatic yun from ordinary jail, let's say sa Annex, ka nakakulong or Manila City Jail. The moment convicted ka ng life death penalty, minsan the same day dadalhin ka na sa reception and diagnostic center sa Muntinlupa. Tapos later on dadalhin ka na sa maximum. But ngayon hindi na ba ganon? Hindi ba ganon naman? Ngayon hanggat pending trial pa, yung mga PDLs natin tinatawag, person deprived of liberty, while undergoing trial pa, nandito pa lang sila sa jurisdiction ng BJMP. Ito yung mga Manila City Jail, Quezon City Jail. Pag na-convict ang isang preso,
saka pa lang sila i-commit sa Muntinlupa, doon sa whether minimum, medium, or maximum. Hindi. Sa Bakit? kanya, dinala siya sa maximum, syempre death row. Hindi, sa mga panahon kung na yun. nakulong to nung 1996, paano nakalaya? Nung nag-testify yung complainant doon sa first kidnapping case, ang sabi ng complainant, si Ramil pa nga ang gumawa ng paraan para ma-identify yung location ng biktima at mahuli yung mga suspect. So, sa ruling doon sa People versus Patano noong 2003, ang portion doon ng ruling, ang sabi ng Supreme Court, the lower court erred in convicting Madriaga, he should be commended rather than condemned. So, ginamit mismo ng Supreme Court yung testimonya ng complainant na hindi involved si Ramil. Kaya nakalaya siya. So, yan ang ginagamit ngayon na sinasabing notorious kidnapper. Pero pag binasa mo yung Supreme Court ruling, dapat nga daw he should be commended dahil sa pantumulong. So na-absuelto pala siya doon sa kaso na doon siya kinokondemn di ba? Ng kampo ni VP Sara. Oo, na notorious kidnapper. Notorious Diba? kidnapper. Hindi nila basahin yung Supreme Court ruling. Pinapurihan pa nga siya ng Supreme Court doon sa ruling na yun. Pero ngayon, bakit siya nakakulong? Nagkaroon ng panibagong kidnapping case. It happened, I think, 2022. Nang unang suspect dito, si Rosendo Madriaga lang. And ang nakakatawa dito, during the initial stage ng hearing, nung kidnapping versus Rosendo Madriaga lang, umaattend pa raw siya ng hearing sa loob ng korte. Nanonood pa siya. Tapos, habang nag-hearing, yung complainants daw nag-submit ng supplemental affidavit at ang sinabi, nakita niya daw si Ramil Madriaga. Yun. Kaya nagkaroon ng preliminary investigation, umabot ng 1 taon. And that time, ang nagpo-prosecute sa kanya si Attorney Roque na Presidential Legal Counsel, spokesperson. Labanan kasi imagine, ang nagsasalita, spokesperson ng presidente. After some time, nag-file ang DOJ ng amended information, in-include na si Ramil and yung mga kasamahan niya sa ISIP. Kaya yung mga kasama niya, security person niya doon sa campaign sa ISIP, sila Richard Babagay, sila Arman, pare-pareho silang nakulong yung magkakasama doon sa ISIP. Nadamay. Pero parehong kidnapping, attorney. Hindi kaya kidnapper talaga yung si Madriaga? Hinahabol ng kidnapping cases. Oo, saka meron doon kaya isa pa doon kaya siya nadamay doon sa kidnapping case. Si Rosendo Madriaga claimed na tinorture siya. Nagkaroon ng extrajudicial confession and nung maalis siya sa custody ng AKG at malipat sa BJMP, nag-recant siya with the assistance of lawyer doon sa extrajudicial confession. Tapos nag-file ng kaso sa ombudsman versus the police, Attorney Roque, and yung pamilya na nanonood habang tinotorture siya. Pending po sa ombudsman yung Anti-Torture Act violation na yun. Ayan, okay. So yun yung background ni Madriaga. Yung isang binanggit ni Madriaga na napatugtog pa doon kahapon, yung birthday greeting ni VP Sara kay Ram. Ako naman na attorney, para sa akin, it does not prove anything kung bumati man si VP Sara. Maraming ganun Ako lang ang dami nagpapabati sa akin, hindi ko man kilala Papahawakan pa nga sa akin yung at alam niyo naman kami pag bumati ni kami kumbachero, parang kilala namin para lang sumaya yung pinapabati. Bakit kailangan i-presenta pa yon? Actually tama yon, pero kung mapupuna mo dun sa supplemental affidavit, hindi naman siya parte ng supplemental affidavit. Kasi alam ko naman yan yung mga politiko, may magpapagreet, shout out, kayo nag-greetings kayo, hindi nyo naman kilala. Kaya hindi namin siya, kami on my part, hindi naman namin siya talaga binibigyan ng serious weight yung issue ng birthday. Kasi maraming birthday greeting. Pero yun, pagpapatunay lang sa side namin na magkakilala sila, pero not that na dependent totally doon sa birthday greeting. On top of the birthday greetings, marami pa na pag pinagtagpi-tagpi mo, sasabihin mo magkakilala yan. Ano po yung pinakamabigat, yung birthday greeting? yung pinakamatinding pruweba, ebidensya na maipipresenta para sabihin talagang hindi lang sila magkakilala, kundi Very close at trusted siya? Oo. Ano lang yan tawag natin yan additional evidence lang yan. Hindi siya yung lone evidence. Kasi hindi porke nag-birthday, close na kayo.
Yung mga lumabas sa hearing kahapon, napakaraming pagpapatunay. Hindi pa namin nailabas dyan yung dalawang living testimony namin. Hindi, To ano, corroborate. ano po yung, doon sa mga hindi nakasubaybay kahapon, ano po yung pinaka-importanting piece of evidence or testimonya ni Madriaga na magpapakitang sila hindi lang basta magkakilala, kundi close sila ni VP Sara? Saka trusted At siya para trusted siya pagdalhin ng pera. ni VP Sara. Well, yung isa ron yung yung na-play na video footage na kung saan tinatawag na VP Sara na Sir Ram, Sir Ram, Sir Ram. And then may mga sumisigaw na supporter na, Kuya Ram, tawag ka ni Mayora. Isipin mo, di ba? Hinahanap mo yung tao. Sabi ko, nasaan ka ba niyan? Hanggat maaari, hindi ako lumalabas dyan sa mga coverage ng media kasi ang utos na PRRD, silent operator ka. Hinanap siya, kaya siya lumabas dun sa kotse niya. After noon, nag-meeting pa sila ng 30 minutes. So isa yun na pagpapatunay na hindi lang to ordinaryong voluntary supporter. Kailan pa naging voluntary ang founder ng ISIP, di ba? Yung, So isa yun sa mga pagpapakita na magkakilala versus dun sa plain denial ni VP Sara na hindi ko kakilala yan. teka muna, yung pala And then isang yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon yung isang Davao-based artist na nagsabing hindi sa kanya yan, akin yan. Siya daw gumawa nitong painting. Ang pangalan nitong babae na Davao-based visual artist ay Tanya Lee. Ano yan Tanya Gaisano Lee. Siya daw ang may-ari ng painting na yun at siya gumawa nun. Na ano pa yan? Kung mapupunan mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos merong painting sa likod si VP Sara. Yung babae na walang muka, tapos parang may may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ang konteksto niyan ganito. Meron, hindi ko palang na-forward sa'yo, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon. 99% similar to that. Ang pinagkaiba lang yung parang ponytail, yung buhok ng babae sa likod. Because meron talagang isang taga Laguna na scholar niya na nag-drawing ng ganong painting. We have pictures of that. Kaya meron kaming photo, mamaya i-share ko sa after mag-usap na. Sige nga, hawak ni Ramil yung similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. So hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos habang nag-zoom tayo, naka-display sa likod mo. So sabihin ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So hindi parehas ng binigay ko sa iyo. Maring yun na nangyari. So meron kaming photo na talagang hawak ni Ramil yung similar painting and yung painting na ganon yung itsura ng Kasama yung gumagawa. Yung Pilipiniana na suot, yung kulay na green, yung pambaba na yellow, yung background na yellow, meron kaming pareho. Sabi nitong sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021. Actually, we never claimed na about the name nung babae na yon na nagki-claim na scholar siya. Ang sinabi ni Ramil, yan painting na yan, regalo ko sa inyo, yan gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganong design. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan, attorney. Dalawa yan ganyang pinagawa ko sa scholar ko. Yung isa, kinuha ng BPSG. Tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Ngayon, kung talagang i-authenticate yung painting na yun sa likod, edi wow. Sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Pero kung mo, iba parang ganito, di ba? Maring yung naka-display sa likod mo, genuine. Yung naregalo ko sa'yo, imitation. So, pwedeng sabihin na akala ko yan yun kasi pareho na regalo. Pwede naman ganun. Yes, Okay. Pero kung... May mga susunod pa ba? Na hearing atin pa si Madriaga? Well, nag-adjourn kahapon, ang dinig ko is that kakapusin sa oras kaya he was excused. Hindi kami nabigyan ng pasabi kung magkakaroon, kung ipapatawag uli siya sa 22. Wala kaming idea kung ipapatawag uli. Kasi kung ipapatawag uli siya niyan, dadaan uli sa same process na yung
yung yung House will request the court. Sa ngayon, wala pa ho siyang ginagawa. Opo. Wala pa ho Okay. kasal. Sa assessment ninyo, Attorney Raymond, nasabi na ba lahat, lalo na yung pinaka-importante, nasabi na ba, naitanong na kay Madriaga kahapon sa hearing? Yes, especially yung confidential funds issue, the way he delivered it, yung kanyang paglilinaw na hindi ito yung 11 days. In fact, it was disposed of, distributed in less than 24 hours. Yun ang pinakamahalagang aspeto nun. Kung challenge siya na i-identify si Gina Acosta, i-identify niya. Kasi ginawa na namin yan sa mga meeting namin, nagpakita kami ng several pictures ng babae. Oo. Tinuro niya si Gina Acosta. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yan. Yung detalye kung paano niya deliver yung pera, kulang na lang kahapon. Ipa-drawing mo yung DepEd premises kahapon, do-drawing niya yun. Kung saan siya nag-park, kung saan siya pumasok sa yung Timog Comedy Bar. Kasi ginawa namin yan sa jail eh. Sige nga, i-drawing mo yung DepEd from the entrance, pag galing ka ng Meralco Avenue, galing ka rito sa dating Kapitolyo, yung estancia, dino-drawing niya yan. And then we check doon sa Google Map yung DepEd, nag-print kami, kaya niyang i-drawing. Pati yung Nomo Bar, yung saan yung hagdan, saan ang entrance, talagang napaka-lakas pa rin ang memory ng tao. Sir, meron bang taga-gobyerno, taga-administrasyon, anyone who has been talking with you to support Madriaga? To support Madriaga. Sa nangyayari po. Yes, meaning Wala- administrasyon na merong suporta sa kay Madriaga financially or otherwise. Ang nakausap ko lang na politiko, which is inamin naman yan, si Congresswoman De Lima, noong December 8, nagkaharap kami. Tapos yung visit ni former Senator Reales sa January 23, hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Present lang ako nung visit ni Congresswoman De Lima. Sa administrasyon, wala ho tayong connect dyan. Maggastos ho ito nangyayaring to. Minsan nag-aabono pa nga, di ba? So, nakakapagod din may dumadalaw ka sa jail, yung toll fee, taas-taas yung gasolina. May mga kaibigan din ng tumutulong. In fact, nagkakasangla-sangla na benta na ni Ramil yung mga motor, yung mga binabanggit na motor. Mga Harley Wala na ho Davidson, wala na? Oo. Teka Magulat muna. ka na lang kung ako yung nagdadrive motor, magulat ka, bayad sa akin. Wala. Attorney, yung mga bank accounts na binanggit, ilan yung bank accounts na to at mga bukas pa ba yan? May laman pa ba? Active pa ba yan at may laman pa ba yan? Yung recollection ko sa bank account, may China Bank, may Land Bank, may Metro Bank. Yun ang napangalanan niya. Yung other banks kasi, he can only describe yung location. Ang sabi niya sa bank accounts, nagugulat na lang siya, sasabihin siya ni PRRD na may bank account ka dyan. Sabi niya, attorney, kahit isabina mo yung mga bangko na yan, wala kang makikitang application ko dyan to open an account. Di ba alam natin pag mag-open ka, pupunta ka sa branch, magsasubmit kang ID, Yes. because of the Know Your Customer policy, wala daw siyang ginagawang ganun. Sasabihan na lang may account ka dyan. Tapos may tatawag sa kanya, si PRRD, pumunta ka, mag-withdraw ka. VIP treatment, pagpasok sa bangko, ready na yung pera, pipirma na lang. At nag-iiwan ako ng blank check ko, attorney. So, ang sabi ko, ano purpose niyan? Laundering talaga yan. Laundering ang purpose niyan. So, yung pasok ng mga pera, Dumadaan sa kanya, sa account niya. kaya sabi niya, magwe-waiver ako dyan, di ko naman pera yan. How many accounts po are we talking about here? Yung sa 3 bangko na identify ko, yung pangalan, pero sa account, siguro sabi niya mga 3 hanggang 5 may bank accounts siya. May mga laman pa ba ngayon yan? Hindi mo namin alam kasi nakulong siya noong 2023. Kasi sabi ko sa'yo, wala naman siyang record ng bank account. Sinabi lang may account ka dyan. Sinabihan kita, may bank account ka. Maring depositan ko ng 100 million ngayon, hindi mo alam. Tapos pag nagpa-withdraw ko ng 90 million ngayon, matitira doon 10, hindi mo alam. Kasi hindi nga niya account, sabi niya. Kaya sabi niya, buksan niya kasi hindi ko naman pera yan. Buksan natin lahat, i-authorize natin ang AMLA, kahit sinong government agency para ma-check natin kung gaano kalaking pera. Walang passbook. May passbook ba yan? Pero makikita yung may mga yung transactions meron yan. May diba? transaction history. Makikita yon. Makikita yon kung meron nag-withdraw, kung saang branch dineposit, malalaman doon. Kaya nga, pag binuksan yan, merong tinatawag yung bank history niyan. Kung may nag-deposit ng 100 million, matitrace yan kung saang banko. Kasi yung mga branches may mga code yan, di ba? Yes. So matitrace yan.
Tapos kung saan siya nag-withdraw, matitrace yan. Tama. Kaya the best is buksan yung bank account. Wala, may kopya ba siya ng passbook? Wala siyang copy. Pero kabisado niya Ang yung sabi mga niya, account. ang nakita ko lang, Anthony, ang nakakita ko doon sa China Bank, may sarili siyang checkbook. May checkbook. Oo. Hindi siya gumawa, Kaya alam namin yung inisyon isang account sa China Bank, na alam namin yung bank account number. Ayun. Hindi mo lang makikita doon sa supplemental affidavit, baka mamaya may mag-deposit eh. So, bigay na lang kompleto doon sa yan. China Kami na Bank lang, account, kami na yung lang. list number. Pwede bang i-authorize nyo kaming dalawa ni Kumbachero para mag-withdraw? Oo, pwede naman. So, Pero kabisado. naka-rating waiver dito eh. Nasa record ninyo, pati yung mga bank account number. Meron ako sa China Bank yung mismong account number. Nakita ko yung checkbook niya. Nakita ko yung... meron pa nga siyang inisyo ng checker ron. Bibencio Lim ba yun? Aha. Search na lang yung pangalan kung sino yan. Kung connected sa Pogo or Drug Lord. Bibencio Lim or Vicencio Lim. Oo. Nakakita kami ng mismong account number eksakto. Nakakita kami. Oo. At yun ay pwedeng pabuksan kung talagang... May waiver siya, no? may ano. Ano yan? Doon magsisimula yan. Pag may waiver ka na, lahat ng malalaking bangko or bangko sa Pilipinas na nasa record ng Bangko Sentral, pwedeng pabuksan yan, i-search sa computer. Doon magkaalaman kung magkano pera talaga ang pumasok. Okay. Attorney Palad, salamat sa Thank you. oras. Magandang umaga po. Thank you rin. Sige, bye-bye. Thank you. Salamat. Attorney Raymond Palad, legal counsel ni Ramil Madriaga.